Pakibigyan mo ng high five ang ating katabi dyan bago ka maupo. Okay, gusto ko lang acknowledge ang bawat isa sa inyo. Ang tapang ng inyong faith. Supposed to be ngayon ang bagsak ng ating bagyo, pero lumihis dahil kailangan may worship tayo ngayon. So bawal. Yung mga taga-Cubao nakarating, no? Yung malayo, ito galing pa Cabanatuan. Okay, lalayo. Ano? Yung galing lang sa Batangas, ang wala. Siguro naputol ng South Luzon Islex. O kaya ganyan. So magandang hapon sa inyo lahat at sa ating mga viewers, sa ating online podcast. Welcome sa atin. Thank you for joining us today. May God encounter you. May God bless you today. Yan. Ako nga pala si Dennis. Para sa mga first-timers na kasama natin, ako si Dennis Baldeo, isa sa mga pastors ng 211 Ministries. Okay, yan. Nakakatuwa. Kaya simulan natin ito. Mukhang masaya na naman ito. Tutuloy natin ang ating pinag-uusapan tungkol sa kingdom concept. Pag pinag-usapan natin ng concept, ito ay konsepto na ibig sabihin parang architectural drawing or design na kapag yan ang konsepto, yan ang ating bubuhin. Hindi natin pwedeng ibahin kasi baka hindi tanggapin ng client. Di ba? So, konsepto. Ngayon, pag pinag-usapan natin ng kingdom, anong konsepto niya? Ngayon, makikita nyo na si God mahilig magbigay ng picture. Mahilig magbigay ng concept. Kung ano yan. Ayan, si Caleb. Tapang ni Caleb, umuulan, pero nakarating. Hi, Caleb, welcome. So, kingdom concept. Oo, nanibago na naman si Caleb. Inaway na naman siguro ni JR. Okay, wag awayin. Yan, sige, tuloy na tayo sa ating kingdom concept. Ngayon, tama ba? Tama ba yung aking ano? Tama, okay. So, dire-diretso na tayo dito agad. Bibilisan na lang natin ito para madalas may mga dinadaanan pa. Pero, pag-usapan lang natin, anong purpose nitong kingdom concept? Anong purpose natin? Ba't pinag-uusapan natin ito? To understand the intention of God. Pag alam natin ang intention ng Diyos, wala tayong problema in the concept of His kingdom and how it works so that we can serve and finish the task according to His expected end result. Anong gusto mong mangyari, Lord? Anong gusto mong ma-accomplish namin? Para at least yung binigay mong konsepto, iyan din ang kaya naming i-deliver. Okay? Outline na natin. Last week, 2 weeks ago, pinag-usapan natin the concept of colonization. Gumawa siya ng earth to colonize His love in His presence. At ang agent para magdala ng kanyang pag-ibig ay tayo, mga believers. Kaya lang alam naman natin, intruder talaga si Satan, dinamay ang iba. At ang mga kamag-anak natin, hindi pa nakakabalik sa kanya. Then the concept of citizenship. O isang konsepto lang, ang konsepto lang, last week yan, na hindi pwede ang ibang paraan ng naturalization, kundi isa lang. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya tingnan nyo na lamang sa ating FB page or sa YouTube channel natin na ando na yan. Kung sa hindi nakapakinig yan, ando na yan. Ngayon, para sa kaalaman ng iba, mahal namin kayo at sa ating mga viewers, wala pong ad. Hindi po ang goal natin dyan ay ma-monetize kasi alam natin, naiinis tayo pag maraming ads ang pinanonood natin. Hindi na natin tutuloy kasi puro na scroll. So para sa inyo yan, pwede nyo tapusin. At ngayon, medyo kaiba itong topic natin, the concept of King and Lord. And next week, last week na naman, next week, the concept of kingdom discipleship. Okay, simulan na natin. The concept of King and Lord. Ano ba itong King and Lord? Bakit nakalagay yan sa Bible? Okay, alam nyo ba na tayo ay obliged na dapat mag-develop or mag-grow ang ating Christian life after receiving Jesus Christ as our Lord, Savior, and King. Kaya kung kayo ay may gusto lang kayong topic na pag-uusapan at sa ating mga nakikinig at nanonood sa FB page, gusto ko kayong encourage na mag-grow tayo sabay-sabay. Kasi pansinin nyo rito, atras ako ng kaunti para maintindihan natin bakit kailangan natin gamitin itong King and Lord. Okay. Kung papansinin nyo sa Hebrews chapter 6 verse 1, ito ang sabi ni Apostle Paul na dapat nag-grow tayo. Therefore, let us leave the elementary teachings. So, ibig sabihin, iwanan na natin yung mga elementary teachings about Christ and go on to maturity. Yan ang desire ni Apostle Paul at ni God para sa atin. Not laying again the foundation of repentance from acts that leads to death and faith in God. Then, instruction about baptisms, napansin nyo yan, plural yan.
Dalawang baptisms yan. The laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Gusto kong pansinin ninyo na may mga tao, meron ako kasing napanood sa YouTube, na ang church daw, ang pastor ay nagkakasala kapag ang isang ingredient ng preaching ay wala, salvation. So sabi ko, paano kapag puro Christian naman at mananampalataya na kailangan mo pa mag-preach uli ng salvation? Kailangan mo patanggapin sila ng Panginoon? Samantalang mas pakikinggan ko ang sinasabi ni Paul kaysa sinasabi ng mga vloggers and mga pastors na nagsasabi sa YouTube na nagkakasala ka pag nag-preach ka, walang salvation. Preach ka ng tithes offering, salvation. Preach ka ng about faith, salvation. Preach ka about church planting, salvation. Gusto kong banggitin sa inyo na may 6 na binanggit si Apostle Paul na iwanan na natin ito kung iyan naman ay mga mananampalataya na like repentance, salvation na naman. Faith in God, baptisms, the baptism of water and the baptism of the Holy Spirit. Laying on of hands. Kung marami akong kaibigan hanggang ngayon, mga classmates ko sa seminary, nagdidebate tungkol sa laying on of hands. Bakit may power ka ba? Kailangan mag-lay hands? Trabaho na ni God dyan. Resurrection of the dead. Aakit ba talaga tayo sa langit? Mabubuhay ba talaga tayo? Eternal judgment, book of life, book of works. Talagang may judgment Sabi ni God, elementary teaching lang yan, Dennis. Elementary teaching lang ito. Kaya kung ito lang ang gusto nyong pakinggan na pag-uusapan, you are on the elementary level. At ngayon, gusto ko maintindihan ninyo kung bakit ang desire ko, turuan tayo, mag-aral tayo ng patungkol sa maturity and growth. Dahil kailanman, walang elementary na tinatanggap as manager at CEO ng company. At marami sa atin, marami sa kaibigan kong mga leaders sa church, nagagalit kasi ba't hindi pa kayo nagsiserve? Paano mag-serve ang elementary? We have to mature, we have to grow, at dapat maintindihan natin, mag-mature tayo. Paano mag-mature? Tingnan natin. Balikan natin sa Hebrews 5:12. In fact, though by this time, you ought to be teachers. Dapat mga leader na kayo, nagtuturo na kayo. Sabi ni Paul, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. Ulit-ulit na naman. You need milk, not solid food. Okay, how to spot an immature or an infant believers kung ano ang gusto niyang pagkain. At ano rin ang gusto niya, pati mga leaders. Sa church, makita mo rin kung may immaturity. Ang kaya lang la ituro ito. At alam nila kung ano yung mga constituents na nasa church. Sa food intake, malalaman mo ang immature. Verse 13. Anyone who lives on milk being still an infant. So ano yung infant? Immature. So paano? Pwede ba tayo maglagay ng infant or immature sa iyong company? Sino sa inyo may company or isang malaking korporasyon at ang ilalagay nyo ay infant as leader? Ang mga infant, ito, magugulat kayo, is not acquainted with the teaching about righteousness. Isa pa sa clue ng mga taong immature, allergic sila sa word na holiness, godliness, and righteousness. Yung word na get right, hindi, pastor, tao lang ako. Hindi, magkakasala ka talaga, pastor, tao lang. Yan. Kapag yan ang reasoning, huwag ka na makipagdebate. Yan ay level ng elementary teachings. Immaturity. Hindi kasi talaga, pastor, sabi nung kaibigan ko, okay lang magkasala kasi ang kapatawaran ng makasalanan ay past, present, future. Tandaan natin, isa lang ang kasalanan na nagtaboy kay Eva at Adan sa Garden of Eden. Pero yan ang ginagawa na ngayon ng karamihan ng mga Kristiyano, which is elementary teaching. Bakit? They are not acquainted with the teaching about righteousness. Iyan po naman sinasabi ni God sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya maraming Christians, walang dumarating na all these things shall be added unto you. Kasi walang righteousness. Requirement ni God yun eh. And lastly, 14. Ano pa lang ito? Intro lang tayo, ha? But solid food is for the mature. Okay, kaya nga, kung itong maririnig nyo ngayon sa akin ay magagalit kayo, hindi ito para sa'yo. Kasi this is for the mature. Tandaan natin, ang mga infant, makanti mo lang ng kaunti, ngaw-ngaw agad dyan. Di ba? So, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So, ibig sabihin, ang mga elementary teachings, ang mga nasa elementary level na Christian life, hindi nag-grow, immature or infant,
hindi nila nadidistinguish ang good and evil. That's why they are playing with sin. And yet they are claiming na, okay, Christian din naman ako, bahala ka. Kasi ang goal ko, kaya kailangan ko maging get right kasi may promise si God, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Lahat ng all na kailangan ko, andun, nakapackage. So, paano natin ma-spot? Paano mag-spot ng mga immature na believer? Hindi ibig sabihin dahil preacher yan or pastor ako, nakikita mo kung ano lang kakayanan ko, anong tinuturo ko, malalaman nyo yan. Kaya, meron, ang kagandahan sa Christianity, may discernment tayo. Nadi-discern mo, ay, ang leader ko pala. Ang level pala nito, ano rin lang pala to? Infant, immature. Kaya pag may nagtuturo sa inyo na mahirap maging ang righteousness, hindi yan para. Ang self-control, yung fruit of the Holy Spirit, hindi natin kaya yan. Kapag yan ang teaching sa inyo, sinasabi dyan ni Paul, yan ay issue of immaturity. Okay? Apostle Paul was simply saying from that verses, Hebrews 1:2, and Hebrews 5:12, 13, 14, go on to maturity, go to responsible living, and be sensible to a righteous lifestyle. Meaning to say, ang pag-uusapan natin din ngayon ay kung paano maging responsible Christian at maging alamin natin ang ating mga duties and responsibility as citizens of the kingdom of heaven. Okay, point number 1, understanding the concept of a king. And the concept of king and Lord, number 1. Ano bang konsepto ng king? Ano bang ibig sabihin yan? Ang sabi sa Revelation 17 verse 14, they will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because He is Lord of Lords and King of Kings, and with Him will be His called, chosen, and faithful followers. Gusto kong banggitin sa inyo na 3 beses lumabas yung statement na yan na King of Kings, Lord of Lords. Sa 1 Timothy 6:15, ang nakalagay doon na una yung King of Kings and Lord of Lords. At doon naman sa Revelation 17:14, ay sa Revelation 19:16, nauna rin yung King of Kings and Lord of Lords. Pero dito sa 17:14, nauna yung Lord of Lords and King of Kings. So sabi ko, pwede rin naman siguro. Kaya inuna ko na yung King of Kings. Dalawa kasi yung nakalagay doon na naunang King of Kings. Kaya the concept of kings. King. Ano bang meron sa king? Ngayon, matagal na itong pinag-uusapan at naririnig natin. King of Kings and Lord of Lords. Tingnan nga natin ito. Alam natin ang capital letter na King and Lord, si Jesus Christ. But who are they? Yung Kings na small letter at plural and Lords. Ang alam ko dati niyan, ang turo sa akin, iyan ay yung mga presidente ng bansa. At iyan ay yung mga prime ministers, mga leaders. Nagulat ako sa Bible. Ang Bible lang magsasagot sa atin, mali. Yung mga kings na yan at mga lords na yan, tayo na believers. O yan, kita nyo, papansinin nyo ha. Gusto ko lang maintindihan natin. Na, kaya nga sabi ko sa'yo, this is for mature. So, pastor, ibig mo sabihin, king ka, lord ka, Pastor Dennis. Yes. Kaya lang, alamin natin, aralin natin mabuti kasi may mga pastor ngayon na sila daw ay dahil nga sila Lord, sila rin si Jesus Christ. Ayan na. Nag-overboard na. Iklaro natin yan kasi sa Davao, ayan, merong nakaharap ngayon sa Senado, siya ay appointed son. Kasi nga, Lord siya. So, understanding of the word in the context para at least maintindihan natin. Okay, iklaro ko sa inyo. Ang word na king ay hindi posisyon. Ang pangalang Lord, hindi posisyon, but job order. Para maging klaro, job order, responsibility and duties of a Christian. Kaya hindi ka dapat magmamalaki. Dapat maintindihan mo bakit tinawag ni Jesus Christ. Simplihan na lang natin, kung presidente ng Pilipinas yan or presidente ng ibang bansa, una-una, ito ay kasama ni Jesus. Walang kasama sa kingdom ni God na hindi Kristiyano. Halos ilan lang ang Kristiyanong presidente. Kaya naman yan kings, kasi ang anak ng king ay king. Minana mo yun eh. Tingnan nyo sa meaning nyo. Anong ibig sabihin ng king? Sabi ni Merriam-Webster Dictionary, a ruler of a country who usually inherits his position and rules for life. So minana mo ito, kaya kung anak ka ng king, we are a child of God. Di ba? We are also king and we are also Lord. Sinong tumawag sa atin ng Lord? Yung Bible. Kailang anong gamit yan? Paano natin gagamitin yan?
A king is the ruler over a territory. Yan na. It is a duty and responsibility, not just a position. King is a political and secular term, not a religious term. That's why makikita natin, maririnig natin, merong Burger King. Ayan, no? Tapa King. Kapag magaling ka sa manibela, ang tawag sa iyo ay King of the Road. So this is a secular term na normal lang ito. Ibig sabihin, meron kang jurisdiction, territory na ikaw ang nagro-rule. Ganun lang kasimple. Hindi pinag-uusapan dito, ay king pala ako, Diyos ako. Yun ang problema. Kapag ang interpretation ng king ay ginawa mong God, magkakaroon ka ng problema. Hindi mo maiintindihan ang nakalagay sa Bible. O, sige, idandahanin natin. Alam nyo ba na itong word na king, ang description niyan ay nasa Old Testament pa dahil yan ang nasira sa Garden of Eden. Okay, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth, and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Iyan ang description ng isang king. Ang ibig sabihin ng rule ay, you are a king, take dominion. It's a kingdom terminology. Hindi siya spiritual, hindi siya religious. Kaya magugulat kayo kapag religious tayo or too much ini-spiritualize natin ang ating mga tinuturo, mahirap ituro ang king sa church context. Kasi katulad yan, saan ka papunta sa church? Kasi king ako eh. Ang hirap. Pero kung in a government term, kingdom terminology, I'm a king because my father is a king. Tagapagmana ako ng trono. At kailang may jurisdiction lang ako rito. Okay, hindi ito pang immature, hindi ito milk. Kaya meat kailangan natin mag-go through kasi kailangan nyo rin mag-serve kay God. Ang duties and responsibility ninyo. Kaya tayong mga believers at mga anak ng Diyos, hindi ka dapat low self-esteem. Ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Dahil tinatawag ka ng iyong Ama, tinatawag ka ni Jesus Christ, you are a king under His kingship. Okay, dandahanin natin yan. Now, ang tanong, how to rule or take dominion ayon sa Bible? Ang problema natin, yung Genesis chapter 1 verse 28, iyan daw ay magpakarami kayo, biologically, anak ka ng anak, kasi sabi ni God, multiply. Iyan ay yung problema. Samantalang ang word na rule doon ay take dominion. It's a kingdom term na hindi ibig sabihin pakarami ka lang anak. Automatic yun pag nag-asawa ka, magkakaanak ka. Ang sabi ni God, number 1 is, be fruitful. If you are a ruler, if you are a king, be fruitful. You have to produce in the King James Version. Be productive. Hindi dapat tayo kaya yung laziness dapat wala sa context ng believers, ng citizens of the kingdom. Dapat tayo productive in any way. Anong gift mo? Saan ka nilagay ni God? Anong ability mo? Dapat magiging fruitful tayo, may bunga. We are called sa New Testament to go and make disciples, which pag-uusapan natin next week. Dapat meron tayong mga disciples. Dapat ako, dahil pastor ako, dapat ako nagpo-produce ng alin? Ang santol nagpo-produce ba siya ng mangga? Hindi. Kung ako pastor, kaya ang desire ko, ang prayer ko, Lord, bless me to produce more pastors and to plant churches, not only in Metro Manila, not only in Masbate, but the whole nation of Philippines. Increase in number. Ito explicit. Increase in what? In number. Dapat dumami tayo. Sa kingdom, dapat advancing tayo kasi si Satan din advancing. Ang bilis mag-advance. Ang kasalanan, madali lang ituro. Hindi nga tinuturo eh. Duman kami dyan sa mga dinadaanan namin, tatagay, pastor, tagay muna. Ang dali-dali nila magsabi ng ganun. Pero ako nababurden na, hindi ko malang nasabi sa kanila, sama ka sa amin sa church. Gusto Bible study tayo. Di ba ang bilis nila mag-disciple? Di ba ang LGBTQ, ang bilis nila dumami? Wala naman sila mga womb. Di ba? Samantalang ang calling sa atin ay increase in number or multiply. Hindi sinabi na just grow by addition, but multiply sa King James Version. At ito ng letter C, fill the earth or replenish. Alam niyo ba na yung word na franchising, yan yun, no? Naandyan sa Genesis 1:28. Franchise, Alice. Ano ibig sabihin ng fill the earth? Franchising. Fill the earth. Kayo na mga nasa kingdom, kayo na anak ng Diyos, keep on filling the earth. Like example, dahil nga ito ay secular term, yung kingdom, naiintindihan ng iba like McDonald's, like KFC.
Hindi naman taga-Pilipinas yan, ba't naandito sila? They are filling the Philippines with their stores. Di ba? Ano ang context na yung tinuturo sa atin? Ang ibig sabihin lang niyan, Dennis, as a pastor, as a Christian, as a citizen of the Kingdom of Heaven, fill the earth with churches. Ito yung church planting work. You have to spread. Hindi ka dapat nag-i-stay lang sa isa. Kaya makita nyo kung bakit ang desire ko makapag-plant ng church at kapag may ready na, willing na makapag-preach na, kaya na, ang in-encourage ko sa inyo na hindi ko kaya abutin ang buong Pilipinas. Kaya kung may calling ka, don't wait. Kasi ako lagi kong sinasabi, katulad ni Moses, kung nag-delay si Moses ng kanyang calling, lalong nahirapan na oppress ang mga Israelites dahil sa pag-delay na niya ng kanyang calling. Di ba? Oppressed na sila sa Egypt eh. Kaya lang tayo din. Ang bawat isa sa atin ay parang Moses. Meron ding pinagkatawagan sa atin. It might be 5, 10, may 20, may 100, may 1,000. Depende sa ina-assign sa ni God. At ang sabi ni God, fill the earth. Ito nga, Philippines, ang target natin, Philippines pa lang dito sa Kingdom of God Nation Invasion. Andito pa lang tayo sa Metro Manila, hirap na hirap tayo mag-abante. Pero samantalang ni God, ang word dyan sa Genesis 1:28, fill the earth. So mag-franchise tayo. Naintindihan nyo ngayon ang mga franchising, ang dali-dali nila kumalat eh. Meron sa Masbate dati, puro lang ganun. Kung ano lang, baruya, yun ang mga tinda-tinda. Later on, meron na rin mga, yung American chain, yung 7-Eleven, hindi naman taga-Pilipinas yan eh. But they are filling the earth with their stores. At dapat makita natin, gumising tayo. Secular term kasi ito eh. Dapat take dominion, dapat tayo na church, tinawag ni God to fill the earth with people, churches who will worship God and subdue it, take control. Mga kapatid, to rule is simply subduing or taking control. If you will not take control beginning from yourself, ikaw ang kukontrolin. Like money. Kapag ang pera hindi mo kontrolin, siya nagiging master ng buhay ng tao. Marami ngayon, malapit na naman eleksyon. Marami ang control. Willing sila pumatay ng tao dahil lang sa pera. Pera ang nagkukontrol sa kanila. Ang sabi ni God, ikaw ang ruler, ikaw ang king. You are the king of your jurisdiction kung saan ka na-assign. Sa family mo, sa iyong behavior, sa iyong attitude, minsan ang anger ng tao, ang kanilang master, ang kanilang king. Subdue. Take control. Lagi nating tatandaan, you cannot be called king without a territory. Kaya, in-encourage ko sa inyo, know your calling bago pa magkaroon ng problema, bago pa tayo kuhanin ni God. Dahil si Satan is taking control as well and reaching out, nagpa-franchise din. Kaya makita nyo, ang daming franchise ng mga kingdom of darkness kahit sa kapitbahay natin. Minsan, sa loob pa ng bahay natin. Okay? They are filling up the hearts of our relatives and friends. Diba? So, dapat si God ang nando. Remember, the kingdom of God is colonizing hearts. Okay? Then, number 2, understanding the concept of Lord. Ulitin ko, pag sinabi nating Lord, hindi na natin pag-uusapan yung King na si Jesus Christ, kasi siya yun eh. Ang pag-uusapan natin, yung hindi na pag-uusapan lagi na kayo ay King, ako ay King, kayo ay Lords. Okay, klaro natin ito ha. Huwag tayo mag-overboard. Ang ibig sabihin ng Lord, ayon kay Merriam-Webster Dictionary, ito, naiintindihan nila, one having power and authority over others. Or para mas maliwanagan natin, an owner of land of other or other real properties. Ang Lord ay duty and responsibility ng isang Christian. Isang tawag ito na pwedeng itawag sa ating mga Kristiyano. We are Lords. Sabi sa Bible, sabi ni Apostle John sa Revelation, at sabi ni Paul, kasi siyang sumulat ng 1 Timothy. Binanggit niya rin kay Timothy yan eh. Ang word na Lord ay hindi religious term or ini-spiritualize kasi ng mga Christian. Ang word na Lord ay secular term nang ibig sabihin ay owner. Kaya nga mas naiintindihan ng world yan kapag ginagamit nila kumpara sa mga Christian. Ang understanding ng tao, ng Christian, ang word na Lord ay God. 50% tama, 50% mali. Dapat makita natin ang totoong meaning niya, owner. Kaya nga sa
nung ako nag-aaral pa sa U-Belt dito sa likuran ng UE, University of the East, diyan kami nakatira, maraming dormitory diyan, dormitory for boys. Ang tawag namin sa may-ari ng apartment ng dormitory ay landlord. Landowner. Kaya nirerespeto namin siya. Kaya naiintindihan ko yung fear of the Lord. Alam niyo ba pag sinabi ng landlord namin na pag hindi kayo nakabayad ng asing ko, magbalot na kayo. Mga ka-boardmate ko doon, mga ka-boardmates ko, taga Isabela, taga Mindanao, taga Takurong, taga Coronadal, taga Bacolod, halos buong Pilipinas, andun, laki nun 5 floors yun Kinakabahan na kami, saan kami titira pag pinaalis kami rito? Kaya ganun na lang ang respeto ko sa word na landlord at even the fear of the Lord nung naging born again ako. Because He is the owner. Wala kang magagawa, ihabla ko to Wala, siya ang owner. Kung anong sinabi niya, siya ang masusunod. Ngayon, naiintindihan natin ito as non-Christian, as a secular terminology. Pero sa church, nahihirapan tayo. Other word na ginagamit sa secular term is gambling lord. May-ari ng casino. Drug lord. Bakit naiintindihan niya ng world, tayo hindi? Kaya lang ito may problema tayo. Gusto ko lang iklaro na. Ngayon pa lang, baka makalimutan ko. Ang problema natin, ang problema ko, sabihin ko din maging sa viewers natin, ang word na Lord, ayon sa original translation or meaning is owner. Ang problema, ang Lord, nung na-translate sa Tagalog Bible, ay Panginoon. Sa Tagalog, ang word na Panginoon, isa lang ang meaning, God. Kaya pag ibabalik mo ang Panginoon sa English, God. Hindi. Kaya ibig sabihin ba, Jeff, Panginoon ka? Doon nagkakasabit-sabit kaya ang ibang mga pastor, nagiging Diyos. Kasi Lord ako sabi ni God. Ano sa Tagalog ang Lord? Panginoon. Ibig sabihin, sa makatuwid, Panginoon ako. Ayan na, patay. Ang ibig sabihin ng Lord, kaya nga kita mo pag in-spiritualize mo ito, kaya dinadandahan ko, dahil maraming nasira dito at talagang sira na. Sila na ang Diyos. Sila ng appointed Lord. Okay, ulitin ko. Ang word na Lord ay owner. Tingnan nyo ang kaibahan. Kapag translate natin ang Lord as God, magiging magulo ang Bible, especially ang Old Testament. Okay, sampulan natin. Sample natin. Kung ang landlord ay owner ng land or ng dormitory, ang gambling lord, owner ng casino, ang drug lord ay owner ng drugs. Kung sa ating thinking na Christian, try natin palitan. Ang landlord ay siya po ang aking, dito po kami nakaupa sa dormitory na ito, siya po ang aming land god. Naintindihan mo, Alice? Lalong naging magulo. Alam mo, maraming pag-aari yan si Edwin. Maraming casino yan. Ang tawag sa kanya ay gambling god. Nakita nyo? Walang nagme-mention ito. Kaya nga sabi ko, Lord, sa akin mo na naman to binigay. Sa totoo lang, kumbaga marami nagtataas ang kilay sa akin dahil nga sa pinagtuturo ko dito. Iyon ang burden, iyon ang revelation. Tell them na ang Lord ay owner. Ayan, siya, may-ari ng ano yan, may-ari ng mga shabu yan, ang tawag sa kanya ay drug God. In a Christian terminology and understanding, we interpret Lord as God. Samantalang ang world, simple lang. Lord. Okay. Kaya gusto kong banggitin sa inyo, kapag mali ang pagkaintindi natin, magkakaroon ng problema ang mga verses sa Old Testament. Magkakaroon ng maraming problema. Kaya ulitin ko sa inyo, alin, kailangan natin baguhin ang ating pananaw. Lord means owner. Hindi ka God. You are owner. Of course, God owns the earth. Kaya dapat maintindihan natin. Although kung si God ay king, anak tayo, king ka din. Kung siya ay Lord, siyang may-ari ng earth, pero yung earth, hindi ikaw may-ari. So, paano kung naging owner ng earth? Ikaw ay katiwala. Good steward. Katiwala. So, ulitin ko sa inyo, huwag natin i-spiritualize ang simple term na nakasulat sa Bible. Landlord means owner. Kaya tayo, maraming kung ang isipan ninyo na Lord is God, ang labo, lalong hindi naintindihan. Si Jonathan ang may-ari ng inuupahan ko. He is my land God. Patay. Tingnan nyo itong verse na ito. Kapag ang tamang,
dito nyo makikita kung mali ako or tama ako dito sa verse na ito. Ang Old Testament ay punong-puno ng verse na ganito. Merong word na Lord God. Marami ako narinig na Christian leaders and pastors nagagalit sa mga members nila. Itigil mo yung prayer na Lord God, I pray, Lord God, I pray. Mali yan. Kasi dinudoble-doble mo, God, God. Ayan na. Basahin natin. Na hindi mali ang gumamit ng Lord God kasi ang Bible, the same ginagamit yan. This is the account of the heavens and the earth when they were created, when the Lord God made the earth and the heavens. So ang Lord God ay ibig sabihin, owner, creator. Hindi ibig sabihin, kaya nga kung sasabihin natin na, kaya may mga kaibigan akong pastor na gagagalit na, tumigil ka sa prayer mo, Miko, na Lord God, inuulit mo. So anong mangyari ito? Mali ang nagsulat ng Bible. Kasi ang lalabas yan, when the God made the earth, and, yan na. So dapat iklaro natin, the owner, creator. So anong tawag sa ating mga Christians? Ang tawag sa atin ay Lord creations. Si God, Lord creator. Magkaiba yon. Kaya lang, as a creation, we must have and has to be a good steward of the properties of God na naka-assign sa'yo. Number 1, ang katawan mo. Kaya ako, yung fear of the Lord, pag sinabi ni God, kailangan ko mag-obey dahil takot ako, dahil naintindihan ko yan nung nasa dorm ako, nasa boarding house ako ng college days ko, pag nagsalitang aming landlord, nangangatog kami lahat, wala pang allowance namin, hindi pa pinapadala, baka paalisin kami, saan kami lilipat? Taga Masbate ako, mga ka-boardmate ko, Bacolod, Samar, may taga Coronadal, Tacorong, may taga Tagamlang, Cotabato, karamihan. Meron pa ako ka-boardmate ng mga taga Sulu, taga Tawi-Tawi. Mga college din sila rito. Saan kami lilipat? Ganong kabigat ang fear of the Lord sa puso ko dahil you are the owner. Meron kang say pag sinabi mong, alis, aking apartment, alis ka. The same with God. Tingnan nyo, may questions lang dito. Pastor, hindi ba tayo nagbabiolate by using Lord and King sa Exodus chapter 20 verse 7 na do not use the name of your God in vain? Sa Tagalog, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan. Kung Holy Spirit yan, Yahweh, Jesus Christ, hindi mo pwedeng gamitin yan. Pero ito, mga usual words, secular term na pwedeng gamitin, like king. Kaya nga binanggit ko sa inyo, nagkakasala ba yung Tapa King na ipinangalan nila ang king kung sa God yan eh? O, yung galing-galing mo mag-drive, you are king of the road. Uy, you are using the name of the Lord your God in vain. O yung Lord, naririnig natin yan, laging nasa Senado binabanggit yung gambling Lord, yan yung pogo. Di ba? Laging binabanggit yung drug lords. Ang dami sa Pilipinas yan. Are they using the name of God in vain? No. Binabanggit lang simple ang owner. The same as prayer, nag-aral tayo din, pinag-usapan natin ng prayer. Prayer is a judicial term, hindi siya religious term. Ngayon, ito ang tatanong ko sa inyo. Marami sa atin, maging sa Masbate, mga kasama nating mga taga-211, marami tayong nagnanais na kumita sa pagbablog. Di ba? Anong tawag mo sa mga vlogger, Erlene? Content creator. Are they using the name of God in vain? Kasi ang creator, pangalan din niya ni God. So dapat maintindihan natin, ano ba ang ibig sabihin niyan at paano ko i-apply sa akin yan? Hindi mo pwedeng gamitin na magagamit mo sa walang katuturan or in vain, yung word na Holy Spirit, explicit yun. Define para sa Kanya yon. Design sa Kanya yon. Then, may tanong ako sa inyo at may tanong sa akin, Pastor, papaano mga babae, bakit puro King of Kings lang? Bakit walang Queen? Even from the very beginning, Genesis 1:28 hanggang dyan sa Revelations 19. Iklaro ko lang sa inyo, sa spiritual kingdom of God, walang gender. Dito lang sa English language natin, may king and queen. Sa spiritual kingdom, walang nag-aasawa, di ba? Walang gender. Kaya lang it so happen, ang ating ginagamit ngayon ay may he, may she. May lalaki, may babae. Pero sa spiritual kingdom, lahat tayo, kayong mga babae alis, ang tawag din sa inyo, Rhea, ay king. Kaya makita mo yung may palabas na king, woman king. So, ang idea dito na gusto kong makita ninyo, na kayo din ay leader. Kayo din, Nikki, ay tinawag ni God, Erlene.
Kayo na mo ba, Ifaya? Ibig sabihin, meron din kayong jurisdiction na dapat kayo mag-rule or else somebody will rule. Satan will rule and intrude in your area of responsibilities. Now, babalikan ko lang. Ang king, ibig sabihin, you will rule. Ang Lord, assignment natin is to become a good steward of God's properties. Magugulat kayo na ang sabi ni God, niredeem ko kayo, niligtas ko kayo, nirestore ko kayo para kayo muli ay mag-rule at mag-take care ng ating properties. Gusto kong i-challenge ang bawat isa sa atin. Karamihan sa atin sa ngayon, magaling si Satan. Grabe ang kanyang pag-intrude at pag-rule. Dahil sa kanyang kasalanan, karamihan sa atin ngayon, dito sa earth na ginawa ni God para sa mga anak niya, ay squatters na. Wake up, wake up, wake up call yan. Na dapat ang earth sa atin, pero ngayon mga squatters na tayo. At iyan ang gusto ni God. Balikan ninyo, remember, ang unang promise ni God ay promised dormitory, hindi promised land. Kaya lang you have to be righteous. Kaya kung ang inisip ng iba, alam mo, nung naging born again ako, naging Kristiyano ako, righteous ako, magdudugtong siya dito sa Philippines, ang another island para sa amin. Hindi na siya gagawa. Tandaan natin ang promised land, merong may-ari. May nakatira na doon. Kaya lang, ibibigay lang ni God yan sa mga taong willing manindigan sa kanilang calling as King and Lord. Ito ang aking tanong sa ating application questions. Kung si Jesus ay King, siya ba ang pinaghahari mo sa buhay at pamilya mo? Kung si Jesus ay Lord, siya ba ang nagmamay-ari ng problema at buhay mo? Kasi Lord siya eh. Kung tamang pagsunod natin sa King at tamang pagpasakop natin sa Lord, tama rin ang iyong ministry as King and Lord sa iyong jurisdiction as called ones ni God. Let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa napakatapang mong panawagan sa amin. Mahirap ito pag-usapan, Panginoon, as King. Pwede kami yumabang, pero ang katotohanan, this is a job order of Christians na pang-mature, Panginoon, na hindi lang na pag-uusapan. I just pray, Father God, sa mga kasama namin na nagtataas ng kilay, kung hindi man nila ito naintindihan, Panginoon, I just pray, Holy Spirit, to please touch their hearts and let them know na si Satan, dinideceive kami na magpag-humble ka lang, simple ka lang, na Lord, kapag doon kami sa level na yon, hindi namin magagampanan ang iyong pinapagawa sa amin, being a King and Lord, but not as gods here in this world. God, I lift up to you, una-una, itong mga kasama ko rito sa worship center. Lord, bless them, help them, God, na maunawaan nila ang kanilang place of calling, ang kanilang calling so that they can accomplish this. Dahil pagdating namin sa Judgment Day, ito ang pananagutan namin sa iyo, Panginoon. Kung ano ang ginawa namin sa baba, dito sa earth, being a King and being a Lord. God, thank you, God, for calling us and helping us to understand na ang gusto mo sa amin ay leadership, management. We have to manage your place. We have to manage the earth, especially sa aming jurisdiction, dominion, and domain. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin, dalangin ko na pag-uwi namin, we're excited, and help us God, lead us, Holy Spirit, to understand kung saan mo kami gagamitin for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you, kings.